Pangalawang tanong ko po, kasi Yes. nakita ko to sa sa video ni Bro Eli. Lagi sinasabi niya na dapat sambay ng Diyos sa Espiritu at ano sabi nun? Espiritu at Katotohanan. katotohanan. Ano po bang magandang pang-counter sa magano kung sakaling maka-encounter kami? Ayan mga kaibigan, ito po ang pinaka mahirap sagutin kapag wala kang alam sa Bible. Kapag ginamit ito ng mga protestante, sa madaling salita, ito ay ginagamit nila pangontra sa mga Katoliko na mayroong mga rebulto sa bahay. Sabihin nila, hindi mo na kailangan ng rebulto. Kasi kailangan sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. So ngayon, ano nga ba talaga ang kailangan nating isagot kung sakaling gamitin niya ng mga protestante laban sa atin? Mas maganda kasi na ating pag-aralan kung paano sagutin yan dahil minamali kasi nila ang kahulugan. Sasabihin nila ngayon dahil sinabi ng Panginoon yan, ibig sabihin, bawal talaga magkaroon ng rebulto. Pero kung talagang tama ang kanilang unawa, dapat sana walang ni isa mang talata sa Biblia na nagpahintulot ng Panginoon sa paggamit ng rebulto. Kasi kung ang Panginoon nagpahintulot sa paggamit ng rebulto, tapos mayroong ganyang linya, lilitan na magkakontradict ang Biblia. Pag lumito na nagkakontradict ang Biblia, matutuwa ang mga Muslim dyan. Mag-i-enjoy sila. Tingnan ninyo itong mga Kristiyanong ito, nagbabangayan kasi makakontra ang kanilang paniniwala. So, much better talaga na ating alamin kung paano sagutin yan para hindi gigibain, hindi babanggain, kundi bibigyang linaw sa tamang paraan. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Yes, bro, wala man tayong problema doon na sambahin ng Diyos sa Espiritu. Ano bang ibig sabihin ng sambahin ng Diyos sa Espiritu? Kahit saan ka, kahit na patulog ka, kahit na CR ka, kinakailangan andun yung pagsamba mo sa Diyos. Yan ang ibig sabihin na sambahin mo sa Espiritu. Wag nating i-literal na kailangan mo talagang sumamba sa Espiritu. Paano mo gagawin yun? Sige nga, sinong magaling na tao makasamba ng Espiritu? Paano gagawin yun? Espiritu nga. Merong sinabi sa sa Colossus 3 na gumamit kayo ng mga spiritual na bagay. Ano yung mga spiritual na bagay sa pagsamba? Yung mga mic, spiritual ba yun? Yung gitara, spiritual ba yun? Mga material din yun di ba? Pero ginagamit sa spiritual na bagay. Pero sa John 4:23-24 na sinabi doon, ang tunay na pagsamba ay basahin nga natin yun para di tayo magkamali ng sinabi, no? John 4:23-24 yan talata na yan. 4:23-24, no? So ito yung sinabi dyan, no? Ano nga natin, no? Ito. Subalit dumating ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalugdan ng Ama. Then, subalit dumarating na ang panahon at ngayon nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba kinalulugdan ng Ama. So anong ibig sabihin yan? Kailangan sumamba ka sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu. Okay? Kaya nga, Holy Trinity ang ibig sabihin. Ang iba kasi dyan, ba't daw tayo may mga ribulto? Ang ano ba, may ribulto ba ang
ang espiritu. Sabing ganon. Katotohanan nga, sino ba yung katotohanan na yan? Basahin natin sa Juan 14:6 kung sino ba yung katotohanan na yan. 14:6. Ito. Ay, 6. Yan. Sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus na katotohanan, meron ba siyang ribulto? Basa. Isayas. Hanapin natin si Isayas. No, ito lang kasi yung hindi sila marunong mag-konteksto eh. Ano ba ang hula ni Isaias sa darating na panahon pagdating sa pagsamba, no? 19 in IV version or ang salita ng Diyos. Sa Tagalog na lang ang salita ng Diyos. Ayan, basa. Sa araw na iyon ay itatayo ang isang altar para sa Panginoon sa lupain ng Ehipto at itatayo ang isang alaalang bato sa hangganan nito. Basahin natin sa English. Meron pala eh. Sa English. Inabi, mas maganda sa English eh. Wait In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of the Egypt and a monument to the Lord as its border. May monumento pala ang Panginoong Jesucristo, kapatid, na dapat ating sambahin. So, sino kaya ang may tama? Ang mga Katoliko o sila na may tama ang aral? Kapatid? Siyempre, Katoliko tayo talaga. Yun. Malino naman yan eh. Sila kasi masyadong literal. Hindi na kinokontextualize. No, hindi nga marunong gumamit ng exegesis eh. No? Eisegesis. What is eisegesis? Ano ang nauunawaan sa talata? Yun ang pinaniniwalaan kahit hindi naman yun ang intensyon ng author. Sa pagbabasa ng Bible, no? Para matuto kayo ngayon. Ang turo ng simbahan, mayroong 4 basics, 4 na basics sa pagbabasa ng Biblia na hindi kayo maging katulad ng mga Protestante. Una, tingnan niyo kung sino ang nagsalita or yung nagsulat. Pangalawa, sino ang sinabihan or yung pinapatungkulan sa sinusulatan. At pangatlo, bakit ito sinabi or bakit ito isinulat ng speaker or ng tagasulat. At pang-apat, ano yung kultura nila nung time na yun ay isinulat or sinabi. Yan po ang exegesis. Hindi po basta nabasa na lang na, dito, sambahin sa espiritu. Sa espiritu dapat sumamba, hindi sa mga libulto. Yan ang punto nila eh. Hindi ganyan ang pagbabasa ng Biblia. Dapat andun palagi yung 4 para hindi malayo sa katuruan ng simbahan. Ulitin natin, exegesis. Una, sino ang nagsalita o ang nagsulat. Pangalawa, sino ang sinabihan or ang patungkol sa sinusulatan. At pangatlo, bakit ito sinabi or bakit ito isinulat. At pang-apat, ano ang kultura nila nung time na yan ay sinabi or sinulat. Yan po ang exegesis. No, para maturuan na rin po kayo. Para kung kayo man magbasa, hindi kayo maging katulad ng mga Protestante na basta-basa lang, intindihin na lang ng sarili, tawag doon eisegesis. Kung ano ang naunawaan, yun ang pinaniniwalaan. Kapatid? Okay po, maraming salamat po, Bro Joray. Salamat po. Yun lang po. Okay. God Salamat, bless po. Bro Converto, yes. Yan po ang sagot ni Brother John Ray sa paano ba sagutin yun. Kailangan talaga maging confident tayo sa ating pagsagot dahil kapag kabado ka, malamang magkakaroon sila ng lakas ng loob na mas lalong lapastanganin yung kahulugan ng talata at ang pananampalatayang Katoliko. So, mas better talaga na ipaliwanag ng tama kaysa banggain, salungatin, mali yun. Kapag sinasalungat mo yung talata, nang gamit ng isa pang talata, lilitaw na may contradiction sa Biblia. Kung lilitaw na may contradiction sa Biblia, lilitaw din na ikatutuwa pa ng mga Muslim niya. Much better talaga na ipaliwanag ng tama na walang kontradiksyong nangyayari sa pagitan ng dalawang talata. Okay, so ito po si John Doe Labado sa ating punto por punto review. Maraming salamat po. Abangan niyo po mamaya Worldwide Catholic Bible Study 8:00 po ng gabi at mag-enjoy po tayo mamaya at matuto. Ito po si John Doe Labado and I'm out.